Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isang mapagpala at mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rapido sa batiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man nasangkot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntang, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Muli makabayan, kayo po'y nakikinig dito lamang ho sa inyong himpilan. IWRR International Web Radio Rapido. Yaman din lamang na atin hong napag-uusapan ang pagpuri. Alam mo ninyo, kahit papano ay pinupuri na nakararami ang yumaong dating Pangulo Fidel Valdez Ramos. Nagluluksa ho ngayon mga kabayan ang buong bansa sa pagyawo ho ng isang matatag na presidente, isang Pangasinense mga kabayan. Sa ilalim ho ng pamunuan ng dating Pangulo mga kabayan, noon ho ay hindi pag-aano matatag ang gobyerno at ekonomiya ho natin. Nabigyan ho ng matibay na sandalan mga kabayan. Hindi ho natin may kakaila, hindi ho natin may itatatwa mga kabayan ang positibong kontribusyon ng dating Pangulong FBR. Siya ho ay dating general at dating kalihim ho ng National Defense. Maging sa ating kumpiyansa mga kabayan bilang Pilipino. Taas no ho tayo ng mga panahon ngayon dahil ho naturingan tayong good performer sa mga Southeast Asian economies. Ang vision ho o naging vision ho ng ating Pangulo o dating Pangulo mga kabayan para sa kinabukasan ho ay napaloob ho doon sa kanyang Philippines 2000 long-term socio-economic plan upang maabot ho natin yung status ho na newly industrialized country, mga kabayan. Noon ho, mga kaibigan, nangangapa ho ang lehislatura sa kanilang nagtagumpay, mga kabayan, si FBI ho, nangangapa pa lamang ho sa papel, mga kabayan ko, sa kasaysayan. Nagtagumpay ho noon itong si FBR, mga kabayan ko, doon sa kanyang magandang relasyon sa House of Representatives na sinasabi ho na noon ho ay nangyari ho yan dahil ho sa kadikit ho niya ang 5-time Speaker of the House. Wala hong iba kundi si dating Speaker Jose de Venecia. Ito ho ay sa pamamagitan ng isang Rainbow Coalition. Yan ho yung nagawa ho ng panahon ho niya. Maalalang si FBR ho ay minority president. Ibig sabihin ho mga kabayan, halos wala ho siyang kakampi sa mga mambabatas
para suportahan ho ang kanyang pamumuno. Lahat ho ng mga programang naisin ho niya. Kukunti ho ang kakampi ho niya noong panahon na yun, mga kabayan. At ikalawa ho, naging maganda hong relasyon niya sa Senado. Napawa mga independente ho yung mga nahalal na hindi ho basta-basta matitiklop itong mga nahalal noon. Kapag nagkagirian ho laban sa Malacanang, talaga nga naman. Matibay ho ang Senado. Pero nagawan ho ng paraan ng lahat niyan para sumama ho sa kanya, mga kabayan ko. Senador Edgardo Angara, Senador Neptali Gonzales, kasama ho si Senador Ernesto Maceda noon, yung mga naging pangulo ho ng Senado. Sunod-sunod do yun. Binigyan ho sila ni FBR ng kaukulang respeto, mga kabayan. At sa pamamagitan ho na maayos na pakikipag-meeting ho ng Legislative Executive Development Advisory Council, yung tinatawag na LEDAC, naplansya ho ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Ganong kagaling ho Peacekeeper ho yan, si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Maging sa relasyon ho ng pamahalaan laban ho sa mga kritiko. Tinanghal ho, mga kabayan, si FBR na awardee ho ng UNESCO Peace Prize. Nilagdaan ho niya ang peace agreement sa MNLF, Moro National Liberation Front. Naumpisahan ang peace talks, mga kabayan, sa CPP, NPA, NDF. At ibinuwag ho din, mga kabayan, ang matagal ng problemang yung problemadong anti-subversive law. Kahit siya ho ay dating militar, kinilala ho, mga kabayan, ng dating Pangulo ang karapatan ho ng lahat ng mga yung mga gustong makilahok, mga kabayan, sa merkado ng ideya sa lipunan. Nang manalong Pangulo ho, mga kabayan ko, itong si FBR, ay leader lamang ho siya ng maliit na minorya ng Pilipino. Nang matapos ho ang kanyang termino, tuloy-tuloy pa rin ho ang pagsuporta sa kanya. At niyakap ho siya, mga kabayan, ng malaking bahagi ho ng populasyon. At kinilala ho, mga kabayan ko, yung kanyang kontribusyon dito sa ating bansa. Maganda ho, mga kabayan. At siya ho ay nabigyan ho ng pagkakataong mamuno sa ating bansa. At siya ho ay pinupuri, mga kabayan ko. Alam mo ninyo, ang katagang hindi ho malimutan. Yung sinasabi ho na, kaya natin to. Kaya natin to. Di ba? Ganun ho siya, mga kabayan. Yun ho ang naging linya ng maraming tao nung panahon na yon, nung kanya hong pakawalan ang kaya natin to. Tagalog version, yes we can. Ano ho? Sino nga ba nagsabi nun? Si Obama, President Obama ng Amerika. Trademark ho niya yun Kaya natin to. Namatay ho sa edad na 94, mga kabayan. Itong si dating Presidente Ramos. Siya ho yung ika-12 presidente ho ng Pilipinas. Naglingkod ho bilang presidente, kayong mga kabataan na wala pa noon, 1992 hanggang 1998. 6 na taon bilang presidente. Mga kabayan, ang kalaban ho ata noon is Kwan. Kung hindi ko nagkakamali, isa si Mitra. Nung panahon na yon na naging kalaban ho ni dating Presidente Fidel Valdez Ramos. Makulay nga naman, mga kaibigan, ang kanyang pagkakapasok ho sa politika. Sapagkat sikat at malalaking politiko ho yung kanyang mga tinalo. Makaraang maging bayani ho siya ng EDSA noong 1986. Noon hong tinalikuran ho niya ang Pangulo ho noon na si Ferdinand Edralin Marcos.
naging bukang bibig na ho ang kanyang pangalan, mga kabayan, nung siya ho ang chief of his staff that time, at tinalikuran ho niya yun hong kanyang amo na dati hong Pangulo, mga kabayan, at siya ho yung namuno doon ho sa EDSA Revolusyon. Doon ho naging makulay ang kanyang buhay. Nung matapos ho yung termino ni dating Pangulong Cory Aquino, siya ho yung ininderso ho para tumakbong presidente, mga kabayan. Tinanggap po niya yung hamon na pamunuan ho ang Pilipino. Nanalo ho siya. Una niyang pinagtunan ho ng pansin yung problema ho sa kawalan ng kuryente, mga kabayan ko. Sa Luzon, naibalik ho ang kuryente at sumigla ho yung ekonomiya. Nung kasi ho, mga kabayan, matagal ho na wala hong kuryente. Madalas yung brown out. Kung minsan ho, 1 linggo walang kuryente. Ganyan ho nung panahon ho niya, mga kabayan. Panahon ni Cory. Hanggang siya ho ay tumutok ho dyan at naibalik ho na maayos, mga kaibigan. Kasunod ho nun, ay ang pangarap niyang maging tiger economy ang bansang Pilipinas. Sa kanya hong administrasyon, mga kabayan, lumago ho at nagkaroon ng katatagan, mga kabayan, yung ekonomiya ho natin. Ang Philippine Stock Exchange sa kanyang termino ay isa sa mga mahusay sa mundo, mga kabayan. Pinangarap niyang maging industrialisado ang bansa pagsapit ho ng year 2000. Malapit pa, malayo pa ho nun, kasi simula pa lamang ho ng kanyang termino noong 1992. Yung vision ho niya, mga kaibigan, sinasabi na ho niya na pagsapit ho ng taong 2000 ay kailangan ho ay maging industrialisado ang bansang Pilipinas. So, kaganda, yung vision ho niya ay talagang long range, mga kabayan. Sa panunungkulan ho niya bilang nilikha ho niya yun hong Migrant Workers Act doon sa kanyang panunungkulan, mga kabayan. Na bagamat nabatikos ho ang kanyang administrasyon dahil ho sa pagbitay ho kay floor contemplasyon ng panahon na yun, mga kabayan, noong 1995 ho yun 1995 doon mabitay ho sa Singapore, mga kaibigan, itong si floor contemplasyon. Doon ho lumitaw na uso ho yung bagong bayani. At ang tinutukoy ng mga bagong bayani, mga kaibigan, ay yung mga overseas contract workers ho natin or OFW ho natin, mga kabayan. Ngayon, doon naman ho sa nangyari na pagkakabitay ho ni floor contemplasyon, isinilang ho dito yung batas. Batas na magproprotekta sa mga overseas Filipino workers, OFWs. Ang aral, mga kabayan, na nakuha sa pangyayaring yun ay nagbunga ho ng mahusay na pagsisilbi sa migrant workers ho natin. Kaya hindi ho malilimutan, mga kaibigan, ang ginawa ho ng dating Pangulo na si FBR sa bansa. Maalala ho natin siya dun sa mga kagandahan ho, mga kabayan ko. Siya rin ho yung nakapag-isip na magkaroon ho ng reclamation area na mas malaki, mas malawak dyan ho sa Manila Bay. Bagamat inulan ho ng issue kaugnay doon sa PMRI deal, na isa katuparan ho naman na maayos, mga kabayan, yun hong reclamation na ngayon ho ay sikat na sikat. Yan hong MOA area, Mall of Asia area, mga kaibigan. Nagkaroon ho ng Diosdado Macapagal Avenue at iba pa. Alam mo ninyo, I was in Metro Manila that time as a radio reporter. Ang kauna-unahang itinayo na building ho dyan sa MOA area, ay yung simbahan. Pinakauna, yung Catholic Church, mga kabayan. Every day na dinadaanan ko yan, sapagkat ako ho ay ipinanganak dyan sa Pasay, dyan ho ako napusudan sa Pasay.
At nagtagal ho ako dyan sa Pasay na tumira. Lalo na nitong ako na ho'y broadcaster. So everyday nadadaanan ko ho yan. Dati doon sa Rojas Boulevard na yan, at tanaw mo, nasa gilid lang ho ng kalsada yung dagat. Hanggang sa pinatabunan ho yan ng dating Pangulo mga kabayan na si FBR. Lahar ho yun, matibay ho yung pagkakatabon ho doon. Sapagkat 1992 ho yun, ang itinabon ho dyan ay yung lahar ho na galing ho sa Pampanga, mga kabayan. Binuga ho ng Mount Pinatubo. Kaya matibay ho yung pagkakatabon ho dyan ho sa MOA area. Yung kabuuan ho ng nireclaim na dagat, mga kabayan ko. Kaya sabi ko nga, kung nagawa yan sa Metro Manila, crowded na kasi Metro Manila, kaya nagkaroon siya ng kaisipang ganon. At magkaroon ng panibagong Ala City ng makabagong city na parang Makati, mga kaibigan. Yun ho. That's the idea of the former President FBR. Kaya sabi ko, dito nga ho sa Pangasinan, maswerte ho tayo at pwede pa hong lumawig pa ang atin hong industrial area. Pwede pa tayo magpatabon ng dagat, mga kabayan, na kahit ni ilang square kilometers, kung ilan pa ho yan ay pupwede ho, mga kabayan. Mayaman din ho tayo sa kabundukan dito sa lalawigan ng Pangasinan. So pwede ho natin, ipinapattern ho natin, mga kabayan, sa nagawa ho ng ating dating Pangulong FBR. Rapido Alan Season.